Ang ating message ngayong umaga, kung nakikita nyo sa ating Community of Christ, Alliance Fellowship, family chat, hindi group chat, family chat. Bahagi ba kayo doon? Nandun ba kayo sa Community of Christ? Kung wala pa, bubuksan nyo yung GC, no? Community of Christ, Alliance Fellowship. Nandun yung mga announcement, mga pictures natin. And we post also, pinopost ko doon ang anong title ng ating message, The Preaching Every Sunday. Okay? So nailagay doon, the title of the message today, The Church and Society, ang Ecclesia or Sambahan at ang Lipunan. Ngayon, pag-usapan natin, we're gonna deal and talk about ano itong national issues. As we are all concerned, nakikita at nalaman natin, naririnig natin yan, kahit ayaw nating marinig, pero naririnig natin tungkol sa national issues at mga pangyayari sa ating bansa. So, church and society dealing with national issues. And the scripture passage, ang ating babasahing salita ng Diyos ay sa New Testament, 1 Timothy chapter 1, verse 5. So, please open your Bible. Babasahin natin isang verse lang ito at madali lang po siyang i-remember or i-memorize. 1 Timothy chapter 1 verse 5. You can open your Bible, open your cellphone na may Bible app na 1 Timothy sa New Testament chapter 1 verse 5. Ito ang sinabi, babasahin ko po. Just one verse. 1 Timothy 1:5, ito ang sinabi. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Ang goal, ang minimithi at gusto maabot sa inutos o sinabi dito ay pag-ibig na nanggagaling mismo sa pure heart and a good conscience, maganda at magandang konsyensya at sincero na pananampalataya. Itong title ng ating message this morning, a reflection from God's Word, from 1 Timothy chapter 1, verse 5, Church and Society, Dealing with National Issue. Ang ibig sabihin ko dito ay, this is about the church, na ano ang gagawin ng church kung naharap tayo sa mga ganitong mga kontrobersiya at mga pangyayari sa ating lipunan o sa gobyerno na nakapagdulot ngayon ng kalituhan sa pag-isipan ng bawat tao. Itong mga pinag-usapan na kontrobersiya or issues na nangyayari sa ating lipunan na nakadistorbo sa buhay, pamumuhay at trabaho ng bawat isa na nagtatrabaho. Nadidistorbo ang ekonomiya natin sa bahay or economy in the family. Tayo ay nadismaya, ang iba siguro masaya, marami din na masaya at nadismaya, maraming masama ang loob, marami talagang nalilito at marami ding galit sa mga pangyayari at balisa. Ano na ba talaga at paano ito ngayon? Itong mensahe natin ngayong umaga ay titingnan ito kasi hindi naman ito natin pabayaan lamang as a church, kasi mayroon talagang connection ang church with the society. At sinabi natin sa nakaraang mga linggo that the church is not about the building, the church is not about the pastor, but the church ay tungkol ito sa mga tao na may pananalig, pananampalataya kay Jesus Christ at nagtipon-tipon sa pagsasamba sa Panginoong Jesus at siya lamang ang Diyos at Panginoon. Church also, it's about building and property kasi nandito tayo, but it's more about people. So apektado tayo sa narinig natin from Monday to Saturday about issue of our land. Ngunit this message also ngayong umaga, I am recalling, binalik ko sa aking isipan, ano itong tinatawag na ano ba talaga ang function or tungkulin ng church, ng eklesiya, sa lipunan. Habang nandito ang church, what is church in the society? At dito nagmumula ang aming pag-aaral sa tinawag namin sa Christian theology, systematic theology, na nanggagaling mismo sa Biblia,
na sinasabi ng Diyos para sa ecclesia o sa church o the body of Christ. Kaya ngayong umaga, let's talk about this, church and society in relation to issues. The church and society is to teach, to preach, and give instruction as a ministry. Uulitin ko po yun. Ang church or sambahan or ecclesia, it's about people and also it's about us na nagtipon-tipon, ay dapat magtuturo, nagpipreach, nagsasabi sa salita ng Diyos, nagbibigay instruction, at ito ang gawain, nangungunang gawain ng ecclesia or ng church sa lipunan. Teaching or instructions ang sinasabi. Anong tinuturo? Ano ang instruction? Ang tinuturo ng eklesiya, ang priority na tinuturo talaga mula sa church para sa lipunan upang ang tao, please take note of this, upang ang tao sa lipunan ay magkaroon ng discerning or discernment. Ano yung discernment? Upang ang tao sa lipunan, Kristiyano man o hindi, o sino man sila, meron silang panunuri at mararamdaman or sasabihin nilang na feel ko na masama ito or ito ang nararapat. They have the conscience or they have the mind and the heart na marunong ngayon mag-isip at tumingin sa sitwasyon na ito ay nararapat, ito ay hustisya or ito ay hindi. That is the main teaching of the church. To be mindful also, ibig sabihin, magaling mag-isip or mapag-isipan palagi na huwag ko itong gagawin kasi masama ito sa kapwa or ito ang nararapat at kailangan kong gawin at pipiliin upang mapahayag sa lahat ang hustisya at pagpapantay-pantay. Walang ganyang pag-iisip kung hindi yan tinuturo at sinasabi sa church based from the Bible and in the power of the Holy Spirit. So, pag sinabing ganon, anong ibig sabihin nun? Kung ihambing natin, church ay parang kompas. Alam niyo yung kompas? Hindi na ata uso ngayon kasi meron ng Google Maps, meron na online. Pero yung kompas kasi, kahit na online yan, kompas pa rin ang tawag. Kasi itong nagtuturo, kung naligaw na, at itong magtuturo sa tamang direksyon at makakarating siya, saan yung papuntahan niya? The church should be the compass of the society, or ang church, siya ang instrumento sa lipunan sa kahit sinong mga tao na magdadirect, magbibigay sa kanya ng dadaanan, wasto, tamang daan sa paggawa ng kabutihan, karunungan, at kapayapaan sa bawat isa. The church should have the standard of righteousness for the society to see. The church should have the mind, the heart of what is true and right for the society, ang lipunan na makasunod sila at makikita nila. These teachings and instructions in the society will only happen, mangyayari lamang ito, kung ang church will fulfill its mission and vision, that is to go and to share the gospel, the Lord Jesus Christ, to everyone in the society, to every family, businesses, establishment, private sector, public sector, government and government people, and even religious sectors. The church should not be quiet about the gospel. The church should be upfront, nangunguna, na sasabihin ito, hindi itatago lamang dito sa loob ng church ang mensahe ng pagbabago.
the church should be out there to preach and share the name of the Lord Jesus Christ. And the message should be based on the Scripture. And there's no other name but the name of Jesus. Kaya, ang ating Scripture passage ngayon na titingnan ay ang 1 Timothy chapter 1, verse 5. I remember the Apostle Paul also mentioned in Romans 1:16. Ano itong Romans 1:16? Ito yung sinabi. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Hindi ko pipigilan at di ko kinahihiya na sasabihin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kasi ito ang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos na magdadala ng kaligtasan at pagbabago sa buhay ng kahit kanino na nanalangin at naniniwala at nanalig kay Jesus Christ. Ang hamon ngayon, ito, let the church, hayaan natin ng church, be the guardian. Ano yung guardian? Taga-pangalaga, taga-bigay gabay, taga-pangaral sa bawat isa sa lipunan upang magawa ang katuwiran, righteousness, at maisilbi ang hustisya or justice or katarungan. Kaya ito kasi ang sinabi ng Diyos sa Old Testament pa lang. Micah chapter 8, God spoke and He said this to the people, I have shown you what is good and what the Lord requires. Sabi dito, pinapakita na sa inyo lahat mula pa noong unang panahon. Ano ang mabuti at matuwid at inaatas ng Diyos sa bawat isa. Ito ay to act justly. Kumilos tayo at gumawa ng makatarungan. Patas. Pangalawa, mahalin ang pagmamahal or awa sa kapwa. At dito, maglakad tayo na may pagkapakumbaba or humbly or humility with God. It's a requirement pala from the Lord that each one in the community, in the society, ang bawat isa sa society, sa lipunan, na ang mga tao will act, ikilos, gumagawa ng patas, makatarungan, mahalin ang kapwa, at maglakad sa Diyos na may pagpakumbaba. Kaya yung Miyerkules, pinag-usapan namin sa Bible study, naalala yung Filipino motto. Alam mo, Filipino na motto? Alam niyo yun? Alam ng mga kabataan yun sa elementary. At naalala ko pa yan kasi tinuturo yan sa elementary. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabayan. And exactly what God and the Bible also requires. At sinong magtuturo nito? The church. Let's go back to our scripture passage, 1 Timothy 1:5. 1 Timothy 1:5, nagsabi dito, ang goal, minimithi, sa sinasabi dito ay pag-ibig na nag-umpisa, nagmumula sa puso na dalisay, pure and good conscience, napakababuting konsyensya at nandyan ang sincero, totoong pananampalataya. Itong 1 Timothy chapter 1 verse 5, ito ang sinabi or the very statement of the Saint Paul na tinawag natin at alam at marami at kilala ng marami na Saint Paul. Si Saint Paul ngayon dito, buhay pa siya at nagbibigay ngayon guidance. Nagbibigay siya gabay sa isang batang pastor na tinawag na si Timothy. Na siya ang nagiging leader at kasama sa mga leaders na naka-assign, na inassign ni Saint Paul doon sa church, sa syudad na tinawag na Ephesus. Okay? So si Timothy ay inassign ni Saint Paul na bilang batang pastor at magiging leader sa church na yon, kasama sa mga tao at mga leaders sa church sa Ephesus.
Sa panahon na ito, na isinulat itong verse na ito, ang church sa Ephesus at ang bayan sa Ephesus at ang syudad na yan, nadisturbo sila sa maraming mga kontrobersya, mga isyu na pag-uusapan doon sa kanilang bayan at apektado ang church. Church kasi ay mga tao na pupunta na magsamba sa Diyos at ito ang napag-usapan tulad ngayon na maraming nadismaya, naguguluhan at nagagalit din. So si Paul, Saint Paul ngayon, nagbibigay mensahe. And he presented, ginagabayan niya, binibigyan niya ngayon ng salita si Timothy bilang leader ng church at sa buong ecclesia or church sa Ephesus, maski sa ibang mga churches in other places, na sa panahon ng mga issues and kontrobersya, ito ang instruction, ang sabi niya. Be discerning about right and wrong. Ano yung discerning? Magkaroon ka ng puso at isipan na makikita mo kaagad, mararamdaman mo kung alin dito ang tama, alin dito ang mali na sinasabi, which are not very helpful. And the very source, sinabi dito, ay ang salita ng Diyos. Tanong, paano ang church will function in the society? Sinabi naman natin kanina, na ang church, mayroon siyang function, kadahilanan, bakit may church sa lipunan? Paano ngayon na church bilang nandito at bahagi sa lipunan, gagawin ang trabaho niya bilang ecclesia or church? Ito na ang sinabi ni St. Paul sa 1 Timothy 1:5. Number 1, ang function at ang gagawin ng church. Gagawin mo at gagawin ko. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang church? Gantihan mo rin, ikaw din, ikaw ang church. Kaya ito ang gagawin natin. Sabihin mo, ito ang gagawin natin. Number 1, makinig tayo. Number 1, the function of the church and society in dealing with issues, maraming issues na nangyayari. Si St. Paul ngayon nag-i-encourage during his time at sinabi niya, command people. Ito din sinasabi niya sa verse 1, 2, 3, 4, pero verse 5 lang ang sinabi ko dito. Na sinasabi niya ngayon, sasabihin mo ito, Timothy, sa kanila. And the word he used is command. The command. Tiningnan ko ano itong command, ano itong utos. Old Testament commandment ba ito? Hindi po. Hindi po ito batas at hindi po ito sinasabi na mayroong punishment pag hindi. Pero ito pala, ang command ay sinasabi instruction. Instruct the people or teach the people. Tuturuan natin ang mga tao sa church at ang lipunan tungkol sa righteousness, kabutihan at katuwiran for them upang sila ay magiging mabuting mamamayan. Ibig sabihin, meaning, people of the church and to the people of the society, family, private sector, government, religious people, those who are affected, na iguguluhan na, naiinis na, at ayaw nang makinig sa mga issues na ito, naiirita na. Kaya iba-iba na ang sinasabi, hindi na nakafocus tungkol sa trabaho. The church should be the guide. Ang church siya ngayon ang magbibigay gabay sa pamamagitan ng pagtuturo sa salita ng Diyos. This command, ano ang salita at tinuturo tungkol dito sa panggobyerno at tungkol dito sa lipunan bilang church. Pinag-aralan namin ito nung Wednesday sa Bible study dito. At napakagandang usapan at
na-encourage kami at ako personally. Roma, taga-Roma, if you can open your Bible. Libro sa mga taga-Roma, chapter 13, verse 1, verse 4, and verse 7. Ano ang sinabi dito? Babasahin ko sa English. Romans chapter 13, verse 1, verse 4, up to verse 7. Ito sinabi. At ito ang gabay. At ito dapat nagmumula sa church. At sinabi ito ngayon, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Verse 1. Sa wika natin, ang bawat isa sa atin ay magpasakop sa gobyerno, sa otoridad ng gobyerno na yan. Dahil wala ng ibang otoridad ang panggobyerno except sa ginawa at inumpisahan ng Diyos. At itong otoridad na ito, ang gobyerno at otoridad na yan, sila nandyan dahil tinalaga at nilagay ng Diyos iyan. Verse 4, for the one in authority is God's servant for your good. Sinabi sa verse 4, bawat isa sa kanila nandyan opisyal, autoridad, at nandyan opisyal sa gobyerno, sila din tinalaga ng Diyos na alagad ng Diyos para sa kabutihan nyo, sa kabutihan ng lahat ng tao in the society. Verse 5, therefore, sabi ni St. Paul, at sabi dito sa Roma, it is necessary to submit to authorities. Kinakailangan, obligado tayo na magpasakop sa otoridad na yan. Verse 7, give to everyone that you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, give the respect then. If honor, then honor them. Anong sinabi? Ibigay sa kanila ang nararapat at para sa kanila. Kung ito ay tax, buwis, ibibigay ang tamang buwis. Kung ano pa itong mga para doon sa gobyerno, irespeto sila at sasabihin, kaya sinasabi, your honor, honorable. Bago kayo mag-react, ito, take note of this. About the government at this side, about the government and the government officials. Take note of this, number 1. Government and the people in the government, ang gobyerno at ang mga tao sa gobyerno, hindi po sila kalaban ng church. Hindi po sila kalaban ng mga tao sa society. Kahit pa naman iilan sa kanila hindi makadiyos at hindi naglalakad at gumagawa ng katuwiran. They are not enemies at hindi sila kalaban ng church and ng society. Kaya sinabi dito, sila din alagad ng Diyos. Marahil hindi lang nila alam. Kaya kailangan ng church na sasabihin at ituturo ito sa kanila. Pangalawa, intindihin natin ngayon, understand now, that the government and their authority, sila naglilingkod din sa Diyos kasi sila din ay alagad ng Diyos. Katulad sa atin or sa amin na tinawag ng Diyos na maging alagad ng Diyos dito sa church. Sila ang alagad ng Diyos na tinalaga sa society. Hindi magkalaban ito, ito ay magkakampi kung titingnan. Verse 1 sa Romans chapter 13, sinabi dito, let everyone, hayaan ang bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, magpasakop sa gobyerno na yan. Kasi wala nang ibang autoridad na ginawa ang Diyos para sa bayan. Ito ang autoridad na nag-exist
na binigay ng Diyos. Ibig sabihin, kahit pa naman ang iba sa kanila ay hindi makadiyos, hindi naglalakad sa katuwiran, sinasabi pa rin sa atin sa lahat na tayo'y susunod at magpasakop dyan. Kasi hindi naman tayo ang mananagot kung hindi sila ang mananagot. Kasi ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Haharapin nila ito sa Diyos kahit hindi nila alam. Kaya ang responsibilidad ng church ay ipangaral ito at ipaalam sa kanila. Kaya nga sabi ko, sa kahit munting tinig natin dito sa church, nandyan tayo sa online, sana makarating sa kanila ito. Verse 7 in Romans chapter 13, kaya sinabi dito sa bawat isa, pagpatuloy mo yan na ibibigay ang mga buwis at ano pang ibang babayarin para doon. Irespeto pa rin sila at ibibigay ang respeto kasi kung we honor them and we respect them, that means we honor God and we respect God. In spite of and despite of. Mahirap. Pero ito ang role, ang function ng church. Another scripture passage in 1 Timothy, karugtong sa ating scripture passage ngayon, chapter 2, verse 1 to 4. Ano itong sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4? Sabi dito, I urge then, first of all believers. Sabi niya, I am begging. Amen. Talagang sa awa nyo. Of course, sa panahon nila noon, sobra pa ka talamak kaysa panahon natin ngayon. Pero sinabi dito, I urge everyone that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for the kings and those in authority in the government, that we may live peaceful and quiet lives in godliness and holiness. In-address ito sa church. In-address ito sa lahat ng mayroong pananampalataya at nananampalataya ng tao sa Diyos. Sabi dito, sa lahat ng klaseng panalangin na nagagawa niyo, petition, prayers, intercession, at kahit nagpapasalamat sa Diyos, para sa lahat ng tao, hindi lang ito para sa mga tao sa church, kung hindi tao din sa lipunan, the people in the society. Verse 2 sinabi, para sa mga hari, para sa pangulo, para sa lahat ng nandyan na mga government official, ipanalangin sila upang ang lahat tayo magkaroon ng mapayapa, tahimik na pamumuhay kahit sila hindi marunong. Ito ang responsibilidad ng church. Kaya sinabi sa verse 3, this is good, ito ang dapat, ito ang maganda, at ito ang makapagbibigay papuri sa Diyos. Kasi ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao sa lipunan ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan na nandito sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, sa kabilang banda naman, about the church. About the church, tayo nandito nagsasamba sa Panginoon at umaawit sa Kanya. Sinasabi sa atin ngayon, sa kanila na nandyan sa panggobyerno, kahit hindi natin gusto or gusto sila, ang ating trabaho ay ipanalangin din sila to pray for them, those in authority. Sometimes guilty din ako nito na hindi na ako nagpipray para sa kanila, parang nakapagod na, no? Parang, ano ba yan? Nagpipray kami para sa kanila, iba naman ang ginagawa. Pero hindi pa rin nagbabago, kaya sinasabi dito, I urge you, magpakumbabang ako na nire-request kayo, ipagpatuloy pa rin, ipanalangin sila. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, ipanalangin natin sino? Presidente at Vice President.
Pray for all the senators. Pray for all the Congress. Pray for the mayor, governors, yung barangay captain. Yun yung number 1. Number 2. Number 2 sa sinasabi dito, paano ang church mag-function, will function. Hindi malfunction pa-function. Ang function or ang church magiging gagawa ang trabaho niya bilang church in the society. Balik tayo sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi ni Saint Paul dito, ang goal, ang minimithi nito, ang instruction dito ay pag-ibig. Love. The goal of this command, the goal of this tinuturo natin sa church, ang goal na nangangaral tayo sa mga tao sa lipunan ay pag-ibig. Sabihin mo, pag-ibig. Ano pa sa Tagalog ang word na love? Pag-ibig. Pagmamahal. Ayun lang. Now, please take note. Okay? Itong love na pinag-usapan dito, para sa tao dito sa mundo, sa lipunan, kasi ang pinag-usapan dito ngayon ng lipunan, ay ang highest kind of love, which is God's love, na tinatawag dito sa Bible na agape or agapao. Sabihin mo, agape. Agape is God's love or the highest form or highest kind of love. So nagtanong tayo, kung may highest form of love, meron palang low. Meron. Merong ibang klaseng pag-ibig. Kaso lang, isa lang ang salita sa English na naitatak dito sa ating Bible na English or sa Tagalog, ganun din. Tagalog, pag-ibig, pagmamahal, or sa English, love. The love for fellow men, ang tawag doon ay filial or phileo. Sabihin mo phileo. Phileo is the love for fellow men. Kaya nasa motto ng Pilipino ito, makadiyos, makatao. This is about the filial. This is about the love of humankind towards humankind. Kaya mayroon tayo sa Pilipino, kapwa, tao. Kaya lang, pag sinabi ang pagmamahal sa kapwa or phileo, ito ay selective. Namimili na klaseng pag-ibig or kung sa society pa, sa lipunan, partisan or partido. Kaya nagkaroon ng hati-hatian dito at nagkaroon ng sakop ka ba niya? Kanino ka ba? Dito ka ba na side? Sa kanya ka ba doon? O dito ka? Or magkalaban tayo kasi magkakaiba pala. Mahal ko siya, mahal mo siya, magkakaiba tayo. Phileo. Another kind of love na sinasabi na nababanggit din ay ang pagmamahal natin sa loob ng pamilya. Tinatawag ito na storge. Sabi mo, storge. Ito ang love na pagmamahal dyan sa magkapatid, bilang parents at mga anak at hanggang sa mga pinsan at mga pinsan. Ito ang storge love. Kaya mayroon din dito partido. Hindi namin yan kapamilya. Hindi kami magkakasama, hindi kami magkabati niyan. Magkaibang pamilya yan, kalaban namin yan. Meron ding ibang love na nasasabi din na babanggit ang tinatawag na pagmamahal na eros. Eros, sabihin mo. Ano naman yan? Love pa rin yan, ngunit itong pag-ibig na ito yung pag-ibig sa pagmamahalan ng lalaki at babae. Kaya sila ay nagpapakasal at nagkaroon ng pamilya. Ito ang pagmamahalan ng mag-asawa. Ngayon, ang pagmamahal ng Diyos tinawag ay agape that covers all love. Ganito kasi, kung hindi na uobra ang pagmamahal mo bilang mag-asawa, eros kind of love, dahil nakikita na ang kahinaan at marami ng kalaban at marami ng nag-aaway, pinag-aaway, hindi na magkaintindihan at palagi na lang mainit ang ulo sa kapwa, hindi na ngayon ipaubaya mo tungkol sa eros, marahil nawawala yun.
Ngayon ang gagamitin mo ang pagmamahal ng Diyos. Dapat ito ngayon ang pagmamahal ng Diyos. Ito ang mangulo on top, overshadowing the eros kind of love as husband and wife. The same thing with istorge. Kasi magkaroon talaga ng time sa bawat pamilya na ang magkapatid na gaway-away o ang magpinsan o kahit sino sila, meron talagang conflict at meron talagang misunderstanding. If that thing happen, dapat ang pag-ibig ng Diyos ngayon, the agape will overshadow at hindi natitingnan muna itong mga bagay at conflicting na ito kung hindi magpag-isa at maging isa dito sa Panginoong Diyos sa kanyang pagmamahal. Amen? Ngayon, kung mahirap na mahalin at nakikita mo talagang itong mga tao na ito, bakit hindi nila alam na itong mga tao na iba? Bakit sinusunod pa rin nila itong mga tao na ito? Ang gulo-gulo nila, hindi ko na maintindihan, kaya ayoko na sa kanila din. The phileo kind of love. If magkaroon na ng conflict, misunderstanding, and division at hati-hati sa bayan at sa bansa, the church should stand and preach about the love of God. Na ito dapat will overshadow that phileo kind of love. And let each one will have that love. Ang bawat isang mamamayan at ang lipunan magkaroon at matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ang pag-ibig ng Diyos, dito merong kagalingan. Healing and restoration of broken relationship. Kaya nga, sinabi dito na ang church will go out and preach about the Lord Jesus Christ, ang pag-ibig ng Diyos. Kasi dito lamang sa pamagitan niyan, merong kagalingan at kaayusan. Amen? Kahit anong mga damages nangyayari na dyan in the eros kind of love, kahit anong damages nangyayari dyan in the istorge in the family, kahit anong damages na nangyayari in phileo sa society, sa lipunan natin, if there is the love of God, there's restoration. Healing will take place. Amen? The ultimate goal of the church is to share. Kaya sinabi dito sa binasa natin, ang goal ng church ay sasabihin ito, ituturo ito. Ano ito? Ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa maghahari sa lipunan. Agape. Agape, God's love should be accepted and welcome. I-welcome by all people. That is why John 3:16 sinabi dito, ganito ang pag-ibig at pagmamahal, agape, love of God to the whole world. Walang pinipili. For those who believe and receive Him will not die, will not perish, but have magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is agape. And this should be the message of the church. Mensahe is i-share, i-like. So i-share, i-like. Ano pa? I-love. Hindi ko alam yung mga ibang ano doon eh. Like lang at saka share ang alam ko eh. Kaya palagi akong sinasabi, lagyan mo naman ng heart. This is the message of the church and this should be the function ng church to the society. Balik tayo sa 1 Timothy 1:5. Ulitin ko, the goal of the church is to command, give instruction in love. Sa pag-ibig, agape ito, na nanggagaling sa puso, dalisay, pure heart of everyone in the church. Bakit? Dahil tayo, ang puso natin, pinagaling na, inayos na ng Panginoong Diyos. Kaya sa loob ng church, nandito na ang samahan bilang pamilya. Kahit magkakaiba ang pananaw, sinangtabi muna natin na yung mga phileo, mga partisan at mga hindi. Isang tabi mo na yon, mga kung ano-ano yon. In the love of God, we are one, and so we have a worship service katulad nito, na dito tayo na pag-isa, pure heart, good conscience, at sincero na pananampalataya sa Diyos at sa bawat isa. Pure heart, good conscience, sincere faith of the church.
Ibig sabihin, the church should show, ipapakita ito, ang manguna nito ang church. Hindi ang church manguna nakakalabanin ng society at ng government. The church should show the people and the society and the government God's love in words and in action. And as we show this to people at pupunta tayo at bahagi sa kanila, our hearts, ang ating puso should be freed. Dapat walang bahid na personal na motibo. Pupuntahan ko itong government official na ito para maging close ako at para makatransaction din ako ng project. O pupuntahan ko ito sila upang ako din ay sisikat at makilala ako. No. Should be free from personal gain and personal motive. Or the church as a whole, hindi ako or hindi ang leader ng church pupunta doon sa kanila upang mabanggit at maging masikat ang church na yan. No. It's not about partisan. It's not about leadership to gain something, but the church should be there to teach and show the agape love that is beyond human motives. Should the heart be pure, conscience is clear, good, sincere, and there's no other name at walang ibang pangalan na babanggitin kung hindi ang pangalan ni Jesus Christ. Amen? Therefore, sa ating pagtapos, when we are confronted, hinaharap natin at naiinis tayo sa mga national issues, hindi lang tayo sa church apektado dito, pati mga tao sa society, sa lipunan. Kaya siguro yung iba, kaya mainit ang ulo sa mga driver na mamaneho, ang dami pang problema, magmamahal na naman ang gasolina, ang diesel, mahal ang bigas, mahal lahat, tapos may mga issues pa sa nangyayari. Ano ba ito? At sinisisi na ang lahat at marami nang sinisisi. Remember, we, the church, our function, ang tungkulin natin as a church, tayo ang instrumento na ituturo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Mula sa puso, sincere na pananampalataya at walang personal na mga motibo. It should be the motive for them, sila, matanggap ang pag-ibig ng Diyos over phileo kind of love. Di ba? Panahon ng election, maraming election. Malapit ng election, di ba? Panahon ng election na papakita sila, ito siya ay philanthropus. Pag sinabi philanthropus, phileo, pinapakita niya ang pagmamahal. Kaya sinasabi niya, mahal ko kayo. Gusto ko masaya kayo dahil mahal ko kayo. That's phileo. Ngayon, tutulungan natin at bibigyan natin sila na mas higit pa dyan, agape, love, over phileo. Pangalawa, the church has a ministry. May trabaho ang church sa society. Ano ang trabaho ng church sa society? To do and choose righteousness. The church should show, uuna dapat ang church na ipakita ang katuwiran, ang pantay-pantay, na nagbabase based on the Word of God, the gospel of the Lord Jesus Christ, the church in the society. Another topic, kung titingnan natin yon, si Jesus Christ, binigay ng Diyos Ama upang maibigay ang hustisya. Kaya namatay siya sa cross. Pinapakita ang hustisya at pag-ibig. Dalawa yon, justice and love. So the church, papakita din ito, na dito tayo may hustisya, katuwiran dahil nandito ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, papakita natin, dadalhin natin. Kaya we are called to go and evangelize. Go and make disciples. Show to them. Third, tandaan po natin, mga kapatid, ang society,
gobyerno at otoridad ay hindi kalaban. God established them. Nilagay yan ng Diyos. At sila ay alagad din ng Diyos. Kaya tinatawag tayo, ipag-pray din natin sila na magkaroon ng consciousness, realization. Kaya kung may pagkakataon at sana marinig na sila ay alagad din ng Diyos, sasabihin natin sa kanila upang sila din will kneel before the Lord our Jesus Christ and submit to the Lordship of Christ. Hindi lang sa salita na sinasabi nila, na alam nila at nalam nila ang bersikulo at salita ng Diyos, kung hindi isa buhay. Pangapat, panghuli, the church is of God. Okay? Pakinggan mo. Ang church ay sa Diyos, established by God and the headship of the Lord Jesus Christ. The church is under God. Ang church ay nandito, silong, sa kontrol ng Panginoong Diyos. Kaya the Lordship of the Lord Jesus Christ is the church. Itong ating submission to the Lord Jesus Christ and to God as a church, ipapakita natin itong pag-submit natin, pagpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagpasakop natin sa gobyerno, sa leaders, the human leaders. Kasi itong government and the human leaders also submit and been established by God. Para bang sinasabi natin, mahal mo ang Diyos, nananalig kayo sa Kanya. Amen? Ipapakita mo yan sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, pagmamahal mo sa bayan, pagmamahal mo sa gobyerno, at sa mga tao na nandito sa lipunan. Kaya makadiyos ang una. Kung mayroong mga issues and controversies nakadisturbo sa atin, sa iyo, nadismaya na tayo, malungkot, ang iba galit talaga. Ang iba, wala na kayo dyan, walang bahala na lang. The church must continue to teach and instruct people to remain, choose what is right, what is good, in harmony of all. Ulitin ko po, kung ganito na ang pangyayari sa bayan, mayroong misunderstanding, conflict, hati-hati ng mga tao, partisan na, sino-sino nang sinusunod nila ng mga tao, or mga politiko, or ano paman at sino paman. Tayo sa church, kahit ikaw personal, mayroong ka talagang gustong susundan na tao, okay lang yun. Phileo yun, phileo. But on top of that, you should, each one of us, na nandyan ang agape. Tayo as a church, patuloy tayong mangaral sa salita ng Diyos. Ipangaral sa kanila na sila ay matutong tumingin. We'll have that conviction. Discernment kung ano ang matuwid sa kamalian. O paano ituwid ang kamalian. Mali ata yung statement na yun. Alin ang matuwid sa mga nandito sa mundo. And so we proclaim God's love to everyone, of all kinds of love. Amen. So, kumusta tayo? Nagbabasa pa ba kayo ng balita? Bukas, another news na naman? Okay lang yun. Makinig tayo. But remember, tayo ay nasa church. Guardian. Taga-gabay sa ating lipunan. Dapat mag-umpisa sa atin. To live a life, matuwid, makatarungan, may pagmamahal sa Diyos para sa kapwa at sa lahat. Let's pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat po sa iyong salita. Nakikita at nalalaman namin, Panginoon, na ikaw din pala talaga ay kasama ang panggobyerno sa mundo, ang lipunan na ginawa at nilikha niyo. Pinapakita mo sa amin lahat, Panginoon, ikaw talaga ang Diyos.
na may likha. You created everything. You place all things there, like government and people and authority. So kami as a church, under your authority and the lordship, kami din, ipapakita namin ang aming pagmamahal sa iyo sa pagsunod, pasakop din sa otoridad na ito. Pero Lord, thank you na meron kaming mission to speak forth the love of God to these people. Lord, kahit naiinis na kami, kahit galit kami, kahit naguguluhan na anuman ang gagawin, thank you, Lord, na klaro pa rin ang dapat namin gawin. That is to share the Lord Jesus Christ to them. This is the power to save people, na magbabago ang tao. Thank you, Lord. We ask for the Holy Spirit. Holy Spirit, continue to remind us of this word. Panginoong Holy Spirit, hindi lang ngayon na nandito kami sa church. Kahit bukas na nandun kami sa labas, sa trabaho namin, narinig namin ang mga balita, nandun kami sa eskwela namin, or wherever we are, Lord, thank you that your love will always overshadow us. Thank you. This we pray in Jesus' name. Amen.